Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. DOJ, may bagong lead na kung nasaan si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. May bagong lead at impormasyon na umano ang Department of Justice o DOJ kaugnay sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos ng umano'y palihim na pag-alis sa Senado madaling araw ng Huwebes, May 14, kasunod ng nangyaring gulo at putukan sa loob ng Senate Building. Bagaman hindi idinetalye, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may hawak na silang impormasyon para matukoy ang kasalukuyang lokasyon ng senador. Ayon kay Vida, kahit walang order for manhunt laban sa senador ay maituturing pa rin na valid ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Kinumpirma rin ng DOJ na natanggap na ng pamahalaan ang naturang warrant at ang request ng ICC para sa pagpapatupad nito sa bansa. Kinikilala umano ng gobyerno ang bisa nito at tiniyak na handang tumugon sa anumang kahilingan ng ICC. Una rito, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang DOJ para pigilan at bantayan ang posibleng pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Bumuo na rin ang kagawaran ng Special Panel of Prosecutors upang imbestigahan ang shooting incident na naganap sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, oil price hike epektibo ngayong araw. Inanunsyo ng Department of Energy ang panibagong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes kung saan nakatakdang tumaas ang gasolina at diesel habang may rollback naman sa kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, aabot sa maximum na 1 peso and 21 centavos kada litro ang itataas sa gasolina, habang 2 pesos and 82 centavos kada litro naman sa diesel. Samantala, magpapatupad ng rollback na hindi bababa sa 2 pesos and 21 centavos kada litro sa presyo ng kerosene. Sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities, umaabot ang bentahan ng diesel kada litro sa 97 pesos and 65 centavos, habang ang gasolina ay nasa pagitan naman ng 73 pesos and 68 centavos hanggang 108 pesos and 18 centavos kada litro, sa gitna ng panawagan ng ilang oil companies na ibasura ang mandatory price adjustment system. Sinabi ng DOE na nirerepaso nito ang umiiral na pulisya at pinag-aaralan kung kailangan itong i-adjust. Ayon kay Garin, isinasaalang-alang ng ahensya ang gastos ng mga kumpanya sa suppliers at freight. Nakikipag-ugnayan din umano ang DOE sa mga oil firms matapos ang mga pagsusumite ng kanilang datos at gastos. Batay sa datos ng DOE, ang average fuel inventory sa bansa ay nasa 45.33 na araw, mas mababa kumpara sa 50.7 na araw noong nakaraang linggo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.